Paano mo ina-handle yung stress? Na-handle ko ang stress sa pamamagitan ng lalabas muna ako para iwanan muna ko ano yung stress na yan, maglalakad-lakad, isip-isipin ko ano yung mga bagay-bagay na nakapag-stress na yan, at kung ano yung magiging solusyon. Minsan naman, kapag kayo talagang hirap na at nagpatong-patong na, eh, may yosi dyan, kape dyan, may mga pwede kang asarin sa paligid mo para lang matanggal na yung ano mo, naiisip mo na yan. Kumbaga ma-refresh lang yung utak mo muna. Paano naman pag ginawan mo na ng solusyon pero wala pa rin talagang nangyari? Minsan, may mga ganyang nangyayari talaga na nakaisip ka ng solusyon pero hindi effective. O minsan naman talagang wala kang magawang solusyon. Pagka ganun na nangyari, sasabihin ko na lang kung kanino man yung concern na yun na wala talaga tayong magagawa sa bagay na to. Wala tayong magagawa sa ganitong sitwasyon kasi talagang hindi natin kaya. Especially kapag hindi ko talaga trabaho. Siyempre, pagka hindi mo naman trabaho, mahirap gawa ng solusyon dahil hindi mo expertise eh. Pero within my scope, kung kaya ko solusyonan, so bibigyan ko ng solusyon. Pero kapag labas sa scope ng trabaho ko, hindi ko kaya, sabihin ko talaga, I'm sorry, hindi ko kaya. Doon tayo mag-base sa ano ang trabaho mo. Currently, ako ang pinaka-technical director, supervisor ng broadcast ng billiards. So, ako namamahala sa mga tao, sa mga equipment, kapag may problem, o kaya magse-setup or maggagawa na tayo ng bagong arena. Paano mag-handle ng mga tao as a leader o Pag-handle ng mga tao, iba-iba yan eh. May kanya-kanyang style, may kanya-kanyang diskarte. Kasi hindi pare-pareho ang ugali ng tao, hindi din pare-pareho ang pakikitungo o pakikisama sa bawat tao. Titingnan mo muna paano mo sila makakausap in order na malaman mo kung paano yung kanyang mood or paano yung way makitungo sa kanya is kausapin niyo muna siya, kausapin natin, mag-usap kayo para malaman mo kung ano yung pabor sa kanya or hindi. Minsan kasi meron ka nasasabing maganda para sa iyo pero para sa kanya pala is nakakasira or nakakasakit sa kanya. So, bilang leader, ang ginagawa ko is kung ano man yung mga problem nila, tinutulungan ko sila, sinusolusyonan natin yung kanilang mga nagiging problema sa trabaho. Minsan naman kapag may mga bagay na hindi talaga nila naintindihan, kung ano man yung knowledge na pwede ko i-share, i-share ko. as a leader, what is your style or strategy? Paano sila i-handle or are you a autocratic or democratic leader or etc.? Kung masabi ko autocratic or democratic, syempre kahit papaano, kumukuha rin naman ako ng tips or advice sa mga ibang kasama ko rin. Syempre, may mga bagay din naman na labas sa kaalaman ko, pero scope ko pa rin. Yun nga lang, syempre, hindi ko na-tackle or hindi ko na-handle. Kaya kung sino man yung naka-handle nun, humingi rin ako ng advice sa kanila. Yung sa style naman ng papaano ko sila tulungan or i-handle is, number one, tingnan natin yung strength ng ating mga kasama, mga tao natin. So, kung sa tingin natin, di naman sila lahat kasing marunong mag-computer. Di naman din lahat sila marunong sa program. Di naman lahat sila marunong sa mga technicalities, di ba? So titingnan natin kung ano yung kanilang strength para malaman natin kung saan part natin sila tutulungan. So kung nakita natin na magaling sila sa equipment, sa setup, sa wiring, doon natin sila ilalagay. Kapag more on computer operation sila, doon natin sila ilalagay sa, kumbaga, sa broadcast. Yan. So, let's dive into your characteristics as a leader. Share to us, yung mga karanasan na pwede mong i-share sa mga tao mo na makakatulong sa kanila in the future. Yung mga karanasan na na-encounter ko o na-experience ko, na pwede ko i-share sa kanila is mostly kasi yung mga nagiging mistakes, Yes. yung mga errors na nangyayari, yung mga pagkakamali bilang isang worker or individual.
Kasi doon mo mapapakita sa kanila na nagkaroon ka ng mistake, nagkaroon ka ng pagkakamali, pero na-overcome mo siya dahil may nagturo sa'yo, nagpatulong ka, at syempre, napag-aralan mo pa rin. Kasi kailangan mo malaman kung ano yung mistakes mo para sa susunod mong gagawin yon, alam mo na kung paano mo siya gagawin at paano mo siya i-handle. Paano mo naman i-handle yung mga taong ayaw masabihan? May mga taong ayaw masabihan. May mga taong matigas talaga ang ulo. Especially kapag alam nila, feeling nila sila ang tama. Pero para ma-handle natin yan, kakausapin natin sila ng maayos. Kakausapin natin sila ng mahinahon. Mm-mm. Para malaman nila is itong tinatrabaho natin o trabaho natin, hindi lang ito para sa isang individual. Kasi ito isang teamwork. So kinakailangan lahat ng mga nagtatrabaho sa isang company is nasa the same page. Iisa lang yung takbo ng utak niyo lahat. Para kahit anong mangyari, magkakatulong-tulungan kayong lahat doon. So that's for all. Thank you for your time and bye.